sa mga paboritong bakasyonan tuwing Semana Santa, ang summer capital ng Pilipinas. Pero bago makarating sa Baguio City, may kalbaryo daw munang daraanan ang mga motorista. Live mula sa Baguio City, may report si Ruth Cabal. Sandra, bukas pa ang inaasahang dagsa ng mga bakasyonista dito nga sa summer capital ng ating bansa. Pero nitong weekend pa lang ay pinaghandaan na daw yan ng mga otoridad. Bago ma-enjoy ang summer capital ng bansa, kalbaryo muna para sa mga motorista. May mga ginagawang kalsada kasi ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Pangasinan at La Union. Sa Cannon Road naman may mga inaayos din kaya sa ilang bahagi ay isang lane lang ang madadaanan. Kaya bahagyang nagkakaroon ng pila ang mga sasakyan. Paakyat ng Baguio pwede namang dumaan sa Marcos Highway. Wala pang alas 7 ng umaga, hitik na sa mga aktibidad sa Burnham Park, isa sa mga pinakadinarayong lugar sa Baguio. Bukod sa ilang grupong nagsusumba, may mga nagja-jogging at nagbibisikleta. Siyempre, di mawawala ang mga nagbabangka sa Burnham Park Lake. Ang magkakaibigang itong overseas Filipino workers galing Riyadh, di yan pinalampas. Para ma-experience lang. Experience mo ba? Lahat po tinry namin kasi ngayon lang po nakapunta. Kailan kayo dumating? Bali noon last 2 days ago. Dito sa Baguio. Pero sabi niyo first time? Malit pa ho ako nung punta kami rito eh. So second time ko na po pero hindi ko pa na-enjoy na masyado. But now, okay naman po. Pero bukas pa raw, Miyerkules Santo, inaasahan ng dagsa ng mga bakasyonista. Fully booked na nga ang 5,000 kwarto sa lahat ng accredited hotels dito. Wala pa dyan ang mga bahay na pinauupahan at maging mga kumbento. Lumalabas sila para ma-enjoy nila yung natural weather ng Baguio kung saan ang malamig, no? So usually pag pinupuntahan mo yung mga churches, nandyan sila, no? Doing their Station of the Cross and their meditation and prayers. Naka-full alert na ang Baguio City Police Office. Bukod sa mahigit 400 pulis nito, may 350 na civilian volunteers na ring pinakalat ang BCPO para makatulong magbantay sa mga tourist spots at mga simbahan at magsaayos ng traffic. May mga nakaset up na rin na motorist at medical assistance booths sa iba't ibang lugar sa Baguio. Mas maraming tao, dun tumataas talaga naman yung probability na magkakaroon, tataas din ng ating kriminalidad. Kaya lang ang ginawa nga natin dito sa BCPO as early as Saturday night, we have been conducting anti-criminality operation, yung service of warrant, yung intensified checkpoint and choke point operation natin. Sana naman itong mga nagbabalak gumawa ng kalokohan o ng krimen dito sa Baguio, yung mga dadayo pa rito, wag na nilang ituloy ang balak nila dahil unang-una mangilin din sila. Sandra, may konting good news naman dun sa mga paakyat dito, no? Dahil simula bukas ay magbubukas ng dagdag na exit sa T-Plex o dun sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Kasi ngayon hanggang sa Paniki, Tarlac lang at lalabas na yan, no? Papunta dun sa main highway paakyat dito. Pero bukas ay abot na hanggang Carmen sa Pangasinan yung T-Plex. Kaya medyo mas mapapabilis ng kaunti yung pagbiyahe dyan dahil may iwasan na yung pagdaan sa mga bayan-bayan. Sandra? Ruth, may estimate ba ang Baguio City Government kung gaano karaming tao yung inaasang dadagsa dyan ngayong Holy Week? Sandra, ang sinasabi nila ay usual naman daw every year, no? Sa April to May ay nasa may 300,000 yung tourist arrivals. So inaasahan nila na nandyan lang yan sa bilang na yan, Sandra. Paano yung mga kababayan natin na kung minsan, di ba, pag akyat mo sa Baguio, minsan iba dyan, nagkayayaan lang, walang mga booking. Ano ba dapat nilang gawin, Ruth? Well, kasi nga fully book na yung mga hotels dito, no? Maaga pa daw yan na book ng mga ibang mga bakasyonista. Meron naman silang mga, yung sinasabi nilang mga alternative, no? Yung mga homestay, pwede silang mag-ikot dyan. Dahil yung mga ibang bahay-bahay ay nagpaparenta rin naman doon sa mga bakasyonista, Sandra. Okay, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.